Oo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang Gagabi po, gabi, Pastor. Pastor. Maulang gabi. Praise the Napipili lang. Lord. Napipila lang Ayan, kasi share ulan. ko po sa inyo ang aking screen. Tayo po ay malapit nang magtapos sa ating pag-aaral sa Matthew at tayo ay nasa huling bahagi na po ng Matthew chapter 27 and medyo yung ating pong tatalakayin ngayon ay relax mode. Magaang dahil huling bahagi na po ito ng 27. Walang masyadong mabigat na talakayan dito. Bagamat yung nakaraan pong Friday ay marami sa atin marahil ay nagkaroon ng ano po ng panibagong pananaw doon sa ating pong mga natalakay, no? So, ang isa po doon ay si Jesus Christ bilang ating Passover. Nakita po natin na ang Passover is not part of the animal sacrifice, no? At si Jesus Christ din po ay hindi siya katulad nung animal sacrifices na ginagawa nila noon. Si Jesus Christ po ay higit pa doon, pero hindi siya higher form of animal sacrifice. At ang malaking pagkakaiba po doon, si Jesus Christ po ay tumanggap ng poot, dumanas ng poot ng Diyos, no? Yung pong tinatawag nating curses of the law ay dinanas ng Panginoong Jesucristo dahil yung poot, no, yung pong sukdulang galit ng Diyos ay dinanas niya dahil ang lahat ng kasalanan ng sangkatauhan ay ipinatong sa Kanya. At ang isa pong maaring bago para sa ating lahat ay yung pong veil sa templo na nung si Jesus Christ po ay namatay, matagal nating pinaniwalaan na ang veil na napunit mula itaas hanggang baba ay yung veil ng Holy of Holies. Nakalimutan ho natin na dalawa nga pala yung veil doon po sa templo. Yung isa ay yung naghihiwalay sa Holy of Holies at sa Holy Place. No? At ang isa po ay yung veil bago ka pumasok ng Holy Place galing sa courtyard. At sa ating pong pag-aaral, nakita natin na ang veil na napunit ay from top to bottom ay hindi po yung nasa Holy of Holies kundi yung nandito sa Holy Place. At yun po ay nagsisignify na tayo, no, na mga mananampalataya na mga Gentiles ay maging Hudyo man ay pwede na pong pumasok sa loob ng sa loob ng holy place. Kaya tayo ay tinawag ni Paul ng mga priest. Hindi tayo tinawag na high priest. Kasi kung ang napunit po ay from yung kortina sa Holy of Holies, then lahat tayo may access na sa Holy of Holies, then ibig sabihin lahat tayo high priest. Alam mo natin na sa time natin ngayon, ang high priest lang natin ay wala nang iba kundi si Jesus Christ. Siya yung ating high priest. At nakita rin natin na si Jesus Christ ay hindi lang po siya high priest, he is, or rather, nakita natin na si Jesus Christ ay high priest in the order of Melchizedek, hindi po in the order of Aaron, kundi in the order of Melchizedek, dahil si Melchizedek ay high priest and at the same time ay king. At si Jesus Christ ay high priest at the same time siya po ay king. So, hindi ko po alam kung ano mga naging talakayan nyo ngayong gabi sapagkat hindi po ako nakasubaybay. Pero umaasa po ako na naging makabuluhan
ang ating mga naging talakayan. So, bago po tayo pumunta doon sa huling bahagi ng chapter 27, tayo po saglit ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sama-sama po kami ng mga magkakapatid na sa iyo ay dumudulog, lumalapit sa at nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan. At hinihiling po namin, aming Ama, na tulungan mo po kami ngayong gabi. Ang bawat isa sa amin, mula po sa akin na tagapagpaliwanag hanggang sa aking mga kapatiran na mga tagapakinig sa gabing ito, na maunawaan namin ang aming pong tatalakayin sa gabing ito. Bagamat sa aking pong pagtingin, ito ay hindi siya ganoon ka bigat na aralin. And yet, Lord, alam na walang bahagi ang Biblia na hindi ito nagbibigay ng aral sa amin. Kaya tulungan mo po kami na makita po namin kung ano ang nais mong makita namin sa mga huling talata ng chapter 27 ng Matthew. Salamat po, aming Ama, sa iyo po ang papuri, ang pasasalamat at pagdakila sa pangalan ni Yeshua. Amen and amen. Dito po tayo natapos nung nakaraang Biyernes sa verse 54. When the centurion and those who were with him, keeping watch over Jesus, saw the earthquake and what took place, they were filled with awe and said, "Truly, this was the Son of God." So, yung pong sabi natin dito, ang isa sa mga nakita, nasaksihan ng mga centurion ay malamang hindi lamang po yung pagkapunit ng curtain, kasi yun ang visible sa labas eh. Yung pong curtain na yun. At inimprove ito ni King Herod dahil nga gusto niyang pagandahin ang templo ng mga Hudyo upang mag-gain niya, no, yung pong loyalty ng mga Hudyo at wag silang magrebelde para hindi siya mapatalsik sa pwesto. At ang isa pa po na nasaksihan nila dito ay yung mga pagkabuhay na magmuli, no, ng Panginoong Hesukristo, o rather nung namatay po ang Panginoong Hesukristo ay may mga patay, no, na nabuhay, nag-resurrect. And then pero lumabas lang ho sila noong si Jesus Christ ay nag-resurrect na rin. At sila po ay naggala doon sa Jerusalem, no? Nasa ano po sila eh, nasa Holy City sila. So nasa Jerusalem sila at malamang sila ay kilala ng mga tao, kilala sila ng mga Hudyo doon. Ang hindi lang humaliwanag sa atin ay kung ano ang nangyari sa kanila. Kung sila ba'y nabuhay na kumbaga forever o sila po ba ay namatay ulit. Wala ho kasing ganun eh na mababasa tayo kahit saan. Pero ang isang nakita natin nung nakaraang pag-aaral natin ay meron pong mga namatay na nabuhay na magmuli nung ang Panginoong Hesukristo ay nabuhay na magmuli. So kaya ito po ay isang pangyayari na seemingly mystery. Hindi wala ho kasing paliwanag eh. At maging ang mga Bible scholars dito ay hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin nun, ano ang nangyari. Kaya sa mga komentary po, ang mababasa natin ay ang palagay nila, something is missing doon sa mga naisulat. No? Something is missing. And ito rin ho ang makikita natin at ma-observe natin dito sa mga tatalakayin natin ngayon, no? Kasi ito po ay sinulat ni Matthew, pero ito pong account na ito ay mababasa din natin sa John, mababasa natin sa Luke, mababasa natin sa Mark. Pero iba-iba po yung presentation. Iba-iba yung presentation po nila eh. No? Katulad po kay Matthew ay dalawang babae lang
pumunta doon sa libingan ni Jesus Christ. Pero kay Mark, 3. No? So, um, ano ho, iba-iba yung presentation nila. Well, ang possible na paliwanag po dito ay dahil nung maisulat ito pong Gospels na ito, 30 years after na si Jesus Christ ay mamatay. No? 30 years after. At hindi po mga eyewitnesses itong sila Matthew, sila Mark, doon sa mga ano na yon, kundi meron lang ho silang mga pinagkunan ng information. So, kaya maaari daw po na iba't iba yung pinagkunan nila ng information at yun ang ipinid sa kanila, kaya yun ang isinulat nila. So, pero wala pong mali doon, no? Wala pong mali. It is just that yung pinagkunan nila ng information in writing the gospel ay iba-ibang mga tao. Mga eyewitnesses, pero yung mga eyewitnesses ay iba-iba ang presentation sa kanila, no? So, naintindihan naman po natin 'yon, di ba? Kumbaga, kahit to kunyari merong nakasaksi sa isang pangyayari, kunyari 5 tao yung nakasaksi sa isang pangyayari, pag kinausap natin ng separately yung 5 na yon, iba-iba yung presentation nila doon sa nakita nila, yung nasaksihan nila. So para ding mga reporter na nag-iimbestiga, no? Nagtatanong, tapos iba-ibang tao nakausap, iba-iba yung pagsasalaysay nila ng pangyayari. Pero hindi ibig sabihin mali yung bawat isa sa kanila, kundi yun yung kanilang nakita, yun yung kanilang perspective doon sa kanilang nakita. At ganoon din daw po ang pangyayari kung bakit dito sa Matthew, Mark, Luke, and John ay merong mga pagkakaiba doon po sa account na ito nang si Jesus Christ ay namatay at inilibing. No? So puntahan na ho natin yung verse 55. Sabi po diyan, there were also many women there, looking on from a distance, who had followed Jesus from Galilee, ministering to him. So, alam na ho natin ito no? Si Jesus Christ and his disciples, they came from Galilee, pumunta sila doon sa Jerusalem dahil ito po ay Passover, and at the same time, ng susunod na araw ay Feast of Unleavened Bread o yung matzah. At required sila, lahat ng mga Hudyo, kahit pa sila saan silang lupalop nandoon, they have to gathered in Jerusalem during the Feast of Unleavened Bread or yung matzah na tinatawag. Yung Passover, hindi sila kailangan pumunta ng Jerusalem. Kahit sa kanya-kanyang bahay-bahay nila, pwede nilang i-celebrate yung Passover. Pero yung pong unleavened bread, kailangan nasa Jerusalem sila. Nandun sila sa templo. Kaya sila Jesus Christ at ang kanyang mga disciples, pumunta po doon ahead of the unleavened bread. Kaya during the Passover, nandun na sila. No, bago pa, actually 2 days before the Passover, nandun na sila Jesus Christ. So kaya alam natin na si Jesus Christ po ay siya ay hinuli during the Passover, and he was crucified on the Passover. Okay? At hindi lang si Jesus Christ, kundi marami pa hong mga tao from Galilee who came to Jerusalem. And together with them ay ang mga kababaihan. May mga kasama rin sila mga kababaihan na naglakbay from Galilee to Jerusalem. At tinataya po na mga parang 2 araw na lakbayin yata yun, no? Yung layo ng Galilee sa Jerusalem. So, kaya sabi dito sa verse 55, there were also many women there looking on from a distance, who had followed Jesus from Galilee, ministering to him.
among whom were Mary Magdalene and Mary the mother of James and Joseph. Now, no question about Mary Magdalene po, no? Pero si Mary, the mother of James and Joseph, and the mother of the sons of Zebedee, ito po yung medyo hindi sigurado kung itong Mary na tinutukoy dito is the mother of Jesus din, no? Uh, yung tinatawag nating Virgin Mary, kung si Mary na ito ay si ano rin, yung mother ni Jesus Christ. Kasi alam naman natin, merong kapatid na sa ano po, no? Sa nanay si Jesus Christ, si James, at actually sa Hebrew po siya ay hindi James, siya ay si Jacob and si Joseph. So kaya hindi ko sigurado dito kung itong Mary na ito ay yung nanay niya, no? So kayo po, kasama do si Mary Magdalene, kasama si Mary, the mother of James and Joseph, and the mother of the sons of Zebedee. Sabi diyan, when it was evening, there came a rich man from Arimathea named Joseph, who also was a disciple of Jesus. By the way, going back po do sa verse 56, no? Ang kaugalian ho kasi ng mga Hudyo, kapag may namatay, ang una ho nilang ginagawa dito, nililinis nila ito, no? Ng tubig. Kumbaga parang pinapaliguan, no? Nililinis. Walang iniwan din ho yan sa mga panahon natin ngayon. Kapag ka namatay, nililinis, mini-makeupan, binibihisan. Pero sa kanila po, ang style, lilinisin ito ng tubig, pagkatapos babalutin siya ng cloth, pero bago siya balutan, nilalagyan ho yun ng mga herbs, ng mga pabango, ng kung ano-anong mga dahon or whatever, na basta bumango siya, no? Kung kailangan mabango siya. And then pagka nakabalot na siya nakabalot na siya ng tela, ng cloth, then ilalagay siya sa isang libingan, no? Yung libingan na yon ay hindi, kumbaga pag nandoon siya, pwedeng 2-3 tao. So sa atin, sa panahon natin ngayon, parang musileo, no? Na mayroong lahat na magkakamag-anak nandoon. Kumbaga yung mga tatay, nanay, lolo, lola, magkakasama sa isang musileo. Yun naman, isang kuweba na magkakasama doon, mga 3-4 nang inilalagay doon. And then patatagalin po yun ng 1 year, 1 taon sila doon, tapos saka sila babalikan, no? Babalikan yon at dahil after 1 year sigurado sila na buto na lang yon. Pero in between, bago pa siya dumating dun sa period ng na magdi-decompose na yung katawan niya, binabalikan nila, tapos dadagdagan ulit nila ng pabango ito. No? So for obvious reason, of course, kasi maagnas yun, babaho yun eh. So lalagyan ulit nila ng pabango yun. At ito po yung reason, no, bakit din pumunta si Mary Magdalene at saka si Mary, the mother of James and Joseph, para po mag-minister kay Jesus Christ. Lalagyan ulit siya ng pabango. And then yun nga po, ang kaugalian, after 1 year, kukunin yung bangkay doon, pero mga buto na lang siya. And then yung buto ilalagay po nila sa ossuary, no? Ilalagay nila sa ossuary, at yung ossuary na ito ay yun po yung bone box, no? Ilalagay yung buto sa isang kahon na ang tawag ay ossuary, tapos yung kahon na yun na yung ilalagay doon sa permanenteng libingan. Kaya yung pinaglibingan dito kay Jesus Christ na yon, actually yun po ay maraming gumagamit ng ganon. Pero itong pinaglibingan kay Jesus Christ, wala pa nakakagamit eh. First time, no? At ito ay pag-aari ng isang rich man. Sabi nga dito, in verse 57, when it was evening, there came a rich man from Arimathea named Joseph, who also was a disciple of Jesus. So clearly, disciple ni Jesus Christ ito,
no? At siya ay isang mayaman na tao. Sabi sa verse 58, he went to Pilate and asked for the body of Jesus. Now, the fact na si Joseph of Arimathea ay nakapunta kay Pilate, ibig sabihin po, itong si Joseph ay hindi lang siya mayaman na tao, kundi maimpluwensyang tao ito, and possible kilala siya ni Pilate kasi hindi siya ba kasi kung ikaw ay ordinaryong tao lang, hindi ka basta-basta makakapunta kay Pilate eh. Pero ito nakapunta siya kay Pilate at na-request niya pa na kunin yung katawan ni Jesus Christ na ibigay sa kanya. Kasi nga itong si Joseph of Arimathea, meron siyang private na libingan, At doon niya gustong ilagay kasi nga si Jesus Christ kasi nga si Joseph ay disciple siya ni Jesus Christ. So nag-volunteer na siya. So nabigyan siya ng audience kay Pilate kasi nga siya ay mayaman at malamang po na siya ay maimpluwensyang tao at siya ay kilala ni Pilate kaya siya napagbigyan na makausap si Pilate at hilingin kay Pilate na ibigay sa kanya yung katawan ni Jesus Christ. And of course, he was he was granted na maibigay sa kanya yung katawan ni Jesus Christ. And Joseph took the body and wrapped it in a clean linen shroud. Yon, Pero bago po 'yan, may nangyari munang diyan, nilinis muna 'yan, ninugasan niya kasi hindi nila basta-basta ang patay ay hindi nila basta-basta babalutin na lang 'yan ng linen at ilalagay doon. Ililinis po 'yan, nilalagyan niya ng pabango, nilalagyan niya ng mga bulaklak, yung mga babangong bulaklak, tapos saka pa lang siya ilalagay doon, So, and verse 60, and laid it in his own new tomb. Kaya sabi ko kanina, wala pa hong nakagamit. Si Jesus Christ ang unang-unang nakagamit nung libingan na yon. Pero hindi po yun intended for permanent na libingan. Yun nga po, yun ay para maging buto tapos saka siya ililipat sa permanent na libingan niya, Sabi diyan, which he had cut in the rock, and he rolled a great stone to the entrance of the tomb and went away. Okay? So, yun. So, yan po, yung kanilang pamamaraan noon ay, kumbaga, yung pong lupain na yon ay pag-aari ni Joseph at dun sa pag-aari niyang lupain na yon, meron pong mga bato-bato doon or parang maliit na bundok siguro, we don't know, at yun ang hinukay, yun ang ginawang libingan po, And so, merong sinabi dito, ang pinantakip ay malaking bato. Now, yung malaking batong pong yan, tinatayang hindi daw kayang itulak yan ng isang tao lang eh. Kahit 3 tao, hindi daw dahil mabigat daw yan. Yan ay isang parang tonelada, Ang bigat niyan. Hindi siya basta-basta na maitutulak lang ng isang tao lang. Kaya talagang ito ay magpapatunay po na imposibleng ninakaw si Jesus Christ doon ng kanyang mga disciples, And then in verse 61, Mary Magdalene and the other Mary were there sitting opposite the tomb. The next day, bakit kaya nandoon, Si Mary Magdalene and the other Mary. Now, one thing, ang isa po sa mga dahilan, kasi kaugalian ng mga Hudyo, halimbawa po, ipinasok ka na doon sa libingan mo, yung katulad ng kay Jesus Christ na yun, pinasok ka na doon, binabantayan po nila yon ng 3 days. So, ito siguro po yung pinanggalingan din kung bakit pag may patay tayo ngayon, binuburol ng 3 araw eh. Pero sa atin po kasi, ang dahilan kaya binuburol ng 3 araw, naging tradisyon na po, At yun din yung araw na kung saan binibigyan ng pagkakataon yung mga kamag-anak na kumbaga masilayan pa nila, makasama pa nila ng kahit ilang araw yung kanilang namayapang mahal sa buhay. And at the same time, ito din yung panahon na iniintay kasi yung mga kamag-anak na nasa probinsya
o kaya naman nasa abroad, mga magulang o kaya mga anak or sino man na mga mahal sa buhay, iniintay. So ito yung panahon ng pag-iintay. Yun na nga ho, ginagawa natin yan dahil sa tradisyon. Pero nung time nila, kaya ginagawa ho yung kasi nag-iintay sila ng 3 araw kasi baka mamaya baka buhay pa. Baka buhay pa siya. Nagkamali lang na ideklarang siya ay patay na. So kaya kapag lumipas yung 3 araw at wala na talaga, ibig sabihin totoong patay na yung tao. No? Kasi nga, hindi naman katulad nung time natin, ngayon na ang patay iniembalsa mo at yung pamamaraan ng embalsa mo natin ay kumbaga po talagang tinatanggal ang lahat ng dugo, di ba? At meron pa pong mga pag-embalsa mo na practice na tinatanggal ang mga laman loob. Kasi nga ibuburol ng 3 araw hindi pwedeng tapos lalagyan ng formalin para wag bumaho at ilalagay sa ataol, no? Pero sa kanila iba yung pamamaraan, hindi katulad natin na sa atin kapag inilibing ka talagang patay ka na. Dahil kahit na nagkamaling i-declare na patay ka, pero pag dinala ka sa punerarya at inimbalsa mo ka kahit buhay ka pa, mamamatay ka na nun dahil sisipsipin na lahat ang dugo mo eh. So, wala ka na talagang pagkakataon, mabubuhay ka pa. Pero sa kanila po kasi iba yung pamamaraan. Kaya nandoon si Mary Magdalene and the other Mary were there sitting opposite the tomb, no? And then the next day, that is after the day of preparation. Now listen, hindi po natin alam kung ano yung tinutukoy na day of preparation dito, no? Pero yung napag-aralan po natin, yung pong Passover na tinatawag natin, tinawag yan ng mga Judean na day of preparation. Kaya para sa mga Judean, ang Passover at ang day of preparation ay iisa lang. So kaya possible po na ang tinutukoy dito is yung pong Passover. Kaya pag binasa natin, the next day, that is after the Passover. So ibig sabihin kung after the Passover, yun yung pong beginning ng Feast of Unleavened Bread or Matzah. So kaya ibig sabihin nito, Nisan 15 na siya. Kasi yung Passover ay Nisan 14 na kung saan doon namatay si Jesus Christ, di ba? Tapos the next day, which is the Feast of Unleavened Bread, which is yung susunod po sa Passover, ang tawag ng mga Judean dyan ay Day of Preparation. So it could be, ang tinutukoy dito ay yung Feast of Unleavened Bread. So the next day, that is after the day of preparation, the day of unleavened bread, no, or the Feast of Unleavened Bread, the chief priests and the Pharisees gathered before Pilate. So kung ilalagay po natin na ito ay yung Feast of Unleavened Bread, yun po ay special Sabbath nila. Remember, meron po silang tinatawag na Feast Sabbath, no? At meron din silang tinatawag na 7th-day Sabbath, which is yun yung Saturday, no? Na nag-i-start yun ng Friday ng alas 6 ng gabi. Kumbaga Friday sa atin. Pagdating ng alas 6 ng gabi, yun po ay ng Friday, yun ay Sabbath na. So kaya dito, kung yung tinutukoy dito is the Passover, so ang kasunod na araw nun is the Feast of Unleavened Bread, which is declared yun as Sabbath. Okay? Sabbath. So, sa madalit salita, itong mga chief priests, hindi po yung high priest, hindi si Caiaphas, kundi yung mga chief priests. Ito yung mga senior na priest doon sa templo, and the Pharisees gathered before Pilate. Okay? So, punta sila kay Pilate, magkasama sila doon. Anong purpose? Sabi po nila, and said, "Sir, we remember how that impostor said." So yun ang tawag nila kay Jesus Christ, no? Impostor. Kumbaga, nagpapanggap lang na Messiah, pero hindi. "Sir, we remember how that impostor said,
while he was still alive. After 3 days, I will rise. After 3 days, I will rise. Therefore, order the tomb to be made secure until the 3rd day, lest his disciples go and steal him away and tell the people he has risen from the dead, and the last fraud will be worse than the first. Now, ito pong sana po by this time maliwanag na sa atin kung ano yung 3 days and 3 nights na si Jesus Christ ay nandoon sa tomb. No? Kasi pag yan po ay kinumpute natin sa Roman calendar or sa Gregorian calendar yung ginagamit natin, hindi po siya magiging 3 days and 3 nights. No? Kasi sabi natin si Jesus Christ ay namatay ng Biyernes. Di ba? Namatay ng Biyernes pagkatapos siya ay nabuhay na magmuli ng Sunday. So pag kinumpute nyo po yon sa kalendaryo natin, hindi 3 days and 3 nights yun, kulang yon. So kaya para maging 3 days and 3 nights yon, i-compute natin siya doon sa Hebrew calendar at yung biblical Hebrew calendar. Yun na nga. Una, ang kumbaga ang Sabat, ang araw nila ay nagpapalit ng 6 o'clock ng gabi. So doon natin sisimulan yon. Now, paano natin makikita na si Jesus Christ ay nabuhay na magmuli nung first day of the week? Ang first day of the week ay Sunday. Di ba? First day of the week ay Sunday. So ibig sabihin, may dumaan na isang Sabat, tapos meron pang special Sabat na dumaan, kaya si Jesus Christ ay namatay ng Nisan 14 at siya ay nabuhay na magmuli ng Nisan 17. And then, kukumputin natin siya dun sa Hebrew calendar, hindi sa Gregorian calendar. At makikita natin na siya ay nandoon ng 3 days and 3 nights kapag yun ang ginawa nating computation. So, sige po, subukan yung computin yun. Dahil yun lang ang formula para yung pong sinasabi na he will be there 3 days and 3 nights in the tomb ay totoo, no? So ano pong pakay nila chief priests at nila Pharisees? Sabi diyan, therefore inihiling nila kay Pilate, therefore order the tomb to be made secure until the 3rd day. Okay? Lest his disciples go and steal him away and tell the people he has risen from the dead. Now, the fact na pumunta sila kay Pilate, ang hinihiling nitong mga chief priests and Pharisees na ito ay pabantayan sa Roman soldiers. Kasi meron naman silang may temple guard sila eh. May sarili silang temple guard. Pwede namang gawin ng chief priest o kaya kahit ni high priest at saka ng mga Pharisees, no? Pwede nilang kunin yung temple guard at yun ang papuntahin doon, yun ang magbantay. Pero the fact na pumunta sila kay Pilate at hilingin na maglagay ng bantay doon, ang gusto nilang magbantay doon ay ang mga Roman soldiers. No? Yung Roman soldiers. Kasi baka nga ang nila, nakaawi ng mga disciples at tabihin na buhay na magmuli. And kapag yan ay nangyari, malaking problema sa kanila yon, no? So, kaya pinababantayan nila. Verse 65, Pilate said to them, you have a guard of soldiers. No? You have a guard of soldiers. Go make it as secure as you can. So, kumbaga po, alam ni Pilate kasi meron kayong sariling mga guard eh. Meron kayong temple guard eh. Ba't hindi yung temple guard ninyo ang pagbantayin nyo diyan? Bakit yung mga soldier ko ang pagbabantayin diyan? So kaya kung ito po yung natin, titingnan natin, it is possible na ang nagbantay doon ay yung mga temple guard, no? Hindi yung mga Roman soldiers. Pero laging ang dinidepict po sa atin sa picture, mga Roman soldiers yung nagbantay eh, no? Now, pwede rin naman nung sinabi ni Pilate, you have a guard of soldiers, go make it as secure as you can. Pwede rin naman na yung Roman soldiers ang nagbantay. No? Pwede rin naman ho yun. So, walang nakatitiyak. Pero
it is possible na temple guard yung nagbantay or yung Roman soldiers ang nagbantay. Regardless kung sino man, ibig sabihin merong nagbantay, no? May nagbantay. At yun ay ang significance po noon, ibig sabihin walang pag-asa na nakawin, no, yung katawan ni Jesus Christ doon ng mga disciples niya. Una, yung inilagay na takip na bato doon ay ubod ng bigat. Sabi nga daw po sa kasaysayan, hindi kayang itulak ng 3 tao nga yun eh. No? So, kumbaga meron sila sigurong special na way kung paano itatakip yun at paano bubuksan yun eh. So, kaya but the thing is, meron ho, whether the temple guard na nagpunta doon o yung Roman soldier, ibig sabihin meron nagbantay. Kaya hindi pwedeng mangyari na manakaw yung katawan ni Jesus Christ doon. Verse 66, so they went and made the tomb secure by sealing the stone and setting a guard. Okay, so maliwanag po yun, no? Now, dito na lang po tayo magtatapos mga kapatid, at dahil sa next Friday ay tatalakayin natin yung chapter 28 at malapit na po akong matapos doon. Dahil sa sa chapter 28 titingnan ho natin ano ang naging dilema, no? Ano ang naging dilema ng mga Pharisees at ano ang naging dilema ng mga Sadducees nung nabuhay na magmuli ang Panginoong Hesukristo. No? Medyo malaking problema para sa kanila yon, mga kapatid. Yung pangyayari na yon. Malaking problema sa Pharisees, malaking problema sa Sadducees. No? At malaking problema po doon sa mga Rome ang pangyayari na yan. Okay? So hanggang dito na lamang po, as I have said, wala po masyadong mabigat na theology, wala masyadong mabigat na doctrine. Very simple yung ating presentation sa gabing ito. And it is my prayer that the Lord will speak to our hearts kung ano ang message ng Panginoon sa atin sa tinalakay natin ngayong gabi. So tayo po ay magsasara sa panalangin at pangunahan po tayo ni Ate Ads.